mas in-depth na mga dapat nating malaman regarding sa scriptures. So, ngayon nasa part 5 na tayo. 'Di ba yung lesson 1 regarding sa revelation ng Diyos. Part 2, tinignan natin yung regarding sa uh, attributes ng Bible. Yung part 3, tinunghayan natin ang doctrine ng Trinity. Tapos last Saturday, tinignan natin yung attributes ng Panginoon, yung iba't ibang mga katangian ng Panginoon. So, for today, ang tatalakayin natin ay creation. Tapos sa susunod na lesson, regarding naman sa fall, tapos didiretso na tayo sa salvation sa mga susunod na topics after ng fall. So sige, manalangin tayo. Let's pray sa pagsisimula natin dito sa study natin. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po for today, Saturday afternoon. Salamat po sa mga katotohanan mo at hiling namin yung mga katotohanan mo regarding creation ay maging tumulong sa amin sa buhay namin sa pananampalataya at yung buhay namin bilang mga creatures at bilang mga nandito sa nabubuhay within creation ay mas magkaroon kami ng tamang pagtingin sa iyo at tamang pagtingin sa creation. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sige, start tayo regarding dito sa creation. So, ang pinakauna na verse sa Bible ay yung Genesis chapter 1 verse 1. Itong opening words na to ay isa sa pinaka-fundamental truth sa pananampalataya ng mga Kristiyano. So sinabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa simula, doon sa simula pa lang, ay nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa. So itong mga to, nagbibigay yan ng totality. Pag sinabing heavens, yan ay may sinabi sa Nehemiah na iba't ibang heavens, kaya siya ay plural. So, may 3 heavens tayo, di ba? Yung heaven na throne of God. So, yun yung isang heaven, yung throne of God. Nandun yung mga angels, yun ay invisible. Nandoon yung mga saints na mga namatay na, heaven. Pangalawang heaven, yung universe. Yun yung pangalawang heaven. Yun yung the heavens, heavenly bodies, no? Pag sinabi heavenly bodies, nandoon sa universe, yung mga planeta, mga stars. Pangatlong heaven ay yung himpapawid natin, nakikita natin sa himpapawid. So, pero totality ito, sinasabi na nilikha ng Diyos ang lahat sa pasimula, nung nagsimula. So, ang Bible, nagsisimula siya even sa creation nang meron na siyang assumption na nag-exist yung Panginoon. God is there sa paglikha ng lahat. So, hindi actually ginagawa ng Bible na i-prove niya yung existence ng Diyos. Wala tayong makikita sa Bible na pinapatunayan niya na nag-exist yung Diyos. Ina-assume na ng Bible yung existence ng Panginoon. Maging sa simula pa lang, hindi pinatunayan na nag-exist lamang yung Panginoon. Kung hindi, anong meron? Ang nangyayari doon ay ina-assume na sa simula, nandoon na ang Panginoon mismo. So, walang ginagawa yung Bible na
proving the existence of God. Alam na ng lahat na ang Diyos ay nag-exist. No? So yan yung unang-unang consideration natin dito sa creation. Now, tutunghayan natin ay yung iba't ibang bahagi nito. Una, na ang creation ay ex nihilo. Pag sinabi natin ex nihilo, ang ibig sabihin nito ay from nothing, mula sa wala. Nilikha ng Panginoon ng lahat mula sa wala. Creation ex nihilo. At pag sinabi na yung pag pinag-uusapan yung doctrine ng creation ex nihilo, hindi natin sinasabi na ang lahat, bawat isa sa creation ay from nothing. Kung hindi, ultimately, ang pinanggalingan ay nothing. May mga creation kasi na ginawa yung Panginoon na hindi from nothing, no? Kundi from the materials na ginawa ng Panginoon from nothing. Ilang examples lang, no? Ilang halimbawa lang tungkol doon. For example, ang tao, yung lalaki. Si Adam, when God created Adam, anong sinabi? The Lord, sa Genesis 2:7, the Lord formed man of dust from the ground. Galing daw sa lupa. Yung, alin? Yung lalaki. Nung ginawa ng Panginoon ng lalaki, galing siya sa alabok. No? So, existing material na alabok. Tapos, ginawa ng Panginoon na tao yung alabok. Now, interestingly, maging yung mga land animals, according to Genesis 2:19, ay out of the ground din. No, sinabi doon sa Genesis 2:19, out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky. No? So dito, ginawa ng Panginoon itong mga creatures na to na mula sa alabok. May difference lang yan. Siyempre, mamaya pag-uusapan natin. Ang tao ay, yung kaluluwa ng tao ay galing sa breath. God breathed the breath of life. No? And wala yan sa mga hayop. Now, ganun din si Eva. Ano sinabi ng Genesis 2:22? The Lord God fashioned into a woman. Ano yung ginamit ng Panginoon para ilikha yung woman? The rib, which He had taken from the man. So, from the ground, from the rib. No, so, ibig sabihin, may mga creation yung Panginoon na from something. However, ang binabanggit natin dito ay ultimately, ang ginagawa ng Panginoon sa creation, yung pinaka-material sa lahat ng ito ay galing mismo sa Kanya. Walang hindi galing sa Panginoon. No? So Hebrews 11:3, sinabi dito, by faith, we understand. We, yung mga Christians. No? By faith, we, Christians, kausap ni Paul, our author of Hebrews, by the way. So, we understand, nadulas ako, kasi Paul yung author. So, by faith, we understand that the universe, not now, was created by the Word of God. So that what is was not made out of the things that was not made of the things that are visible. Ginawa ng Diyos yung lahat mula sa wala. Oh. So ito yung sinabi ni Craig Carter regarding sa ex nihilo. Bakit importante na kilalanin natin, i-accept natin na kinreate ng Diyos ang lahat from nothing? Why is that so important? Ang answer ay dahil para ipakita na ang Diyos lang ang eternal. At lahat ng bagay, lahat ng creation, umaasa sa Diyos, dependent sa Diyos. No? Very important yung ex nihilo.
para patunayan, panghawakan na everything has a beginning, but God does not have a beginning. So hayaan natin magsalita dito si Craig Carter. Sabi niya, first, creation ex nihilo, tells us that God's power is completely unlimited. All that exists can be viewed as belonging to one of two classes. There is God himself, number one. There is the God which creates. Dalawa lang. Lumikha ang Diyos, nilikha lahat. There is no third category. This means that the only thing that is eternal, self-existent, and uncreated is God. Just lang ang eternal, just lang ang self-existent, just lang ang uncreated. Everything else has a beginning in time, is contingent on someone else, and is created. Lahat ng creation ay may simula. Kahit anong creation niya. Angels, may simula. Tao, may simula. Oras, may simula. Gravity, may simula. Bundok, may simula. Lahat merong simula. No. Diyos lang ang walang simula. Self-existent. Diyos lang ang self-existent. No. Lahat tayo ay contingent. Ibig sabihin, umaasa. Umaasa ako sa puso ko na ipump niya yung blood. Umaasa ako sa oxygen na binibigay ng mga halaman para i-inhale ko to. Umaasa ako sa lupa na tinutungtungan ko. No? Lahat tayo mayroong sense ng dependence on something else, sa ibang bagay. Diyos lang hindi. Hindi umaasa ang Diyos para sa ibang bagay para siya ay mag-exist. No? At Diyos lang ang uncreated. Lahat tayo ay nilikha. So sabi ni Carter, God is not like a human builder whose ability to make something beautiful or long-lasting is limited by what material he has to work with. God is not limited by anything. Hindi siya nalilimitahan. Kung merong mga ginawa yung Diyos na mga something out of something, that is purposeful. Meron siyang dahilan. Pero, yung paglikha ng Diyos mula sa simula ng lahat ng materials, yun ay nagpapakita na ang Diyos ay unlimited. Siya ay eternal. No? Now, nung sinulat yung Genesis 1:1, ang sumulat na si Moses, at nung sinulat ni Moses ang Genesis, sinulat niya yon sa mga taga-Israel na umalis sa Egypt. Diba? Umalis sila sa Egypt, nag-exodus sila. Doon sinulat ni Moses. So meron itong context na galing yung people of God, Old Covenant, sa pagan nations. Nahaluan na sila yung isip nila ng mga pagan thoughts, pagan ideas, pagan theology, no? Pagan cosmology. Now, dito sa simula pa lang, binanggit na ni Moses, sinulat na ni Moses, as per the revelation of God, na hindi siya Diyos na katulad ng ibang mga Diyos. So, sa creation pa lang kinokorrect na yung kanilang understanding paano ang creation. No? So, alam nyo, sa Egyptian cosmology, sa Egypt, ang kanilang creation ay naniniwala sila na yung mga Diyos nila, yung mga gods, Egyptian gods, galing sila sa primeval waters. So merong something eternal. May eternal yung universe, at sa eternal chaos na yon, yung noon, galing dun yung mga Diyos. No? Galing dun yung mga Diyos. From that chaos. Palaging merong something eternal sa kanila. Even sa ibang mga kwento, mythology, no? But here in Genesis, clarify ni Moses, ang natatanging eternal lang ay Diyos, at lahat ay hindi eternal. No, sabi ni Derek Thomas sa
article. Sabi niya sa article niya, na creation ex nihilo, sabi niya, other ancient Near Eastern creation stories, Egypt, Mesopotamia, assume that their gods worked with materials that are already existed. Meron ng something, doon nila kinreate yung mga bagay. However, biblical testimony here and elsewhere insist that at the point of the beginning, there was nothing apart from God. Sa simula, wala, ang Diyos ay walang kasama na created. No? There is no such thing as eternal creation. And what exists apart from God was brought into being by God. So kaya maganda ito na alalahanin natin kasi nakakaapekto ito sa pag-iisip natin tungkol sa kung sino yung Diyos. No, at ang difference ng Christian faith sa other na mga pagan thoughts. Now, punta tayo sa 6-week creation. 6 days creation or the creation week. Dinescribe ng Genesis, hindi natin isa-isahin kasi marami tayong i-discuss. Dinescribe sa Genesis na sa loob ng 6 na araw, as it was narrated in Genesis 1, ganon din sa Genesis 2, na kinrate ng Panginoon ang lahat in an orderly and structured way. Maayos ang pagkakagawa ng Panginoon, meron siyang purpose sa mga pagkakagawa niya. So for example, sa day 1, nilikha ng Diyos ang lahat. Nilikha ng Diyos ang lahat, the heavens and the earth, tapos nilikha niya rin ang liwanag. Then God created light. Hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So there is already here a sense of time. Meron na panahon dito na dumadaloy ng oras, may space na, at meron ng matter. God created everything, and then yung materials na nakita natin sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 1 verse 2, tapos verse 3. Sa day 2 naman, nilikha ng Panginoon yung tinatawag na expanse. Yung expanse na yun ay yung heavens. It separates the water from above and the water from below. So, ang ginawa ng Panginoon dito ay yung atmosphere, atmospheric realm. So, pansinin nyo rin na nakapaikot sa earth yung lahat ng creation ng days 1 to 6. Nakapaikot yan sa, ang center ng lahat ng ito ay yung earth, yung mundo natin. So, nung nilikha niya yun, yung atmosphere yan. Day 3, anong nilikha ng Panginoon sa day 3? Lumikha siya ng lupa. And God created the land. Meron pa siya ibang ginawa. Lumikha ang Panginoon ng vegetation, ng mga halaman. Mga halaman, samut-sari, yan. And even these vegetations can reproduce according to their kind. Na maging ang mga halaman ay merong kakayanan na meron siyang kakayanan na mag-multiply, no? So heavenly lights or heavenly bodies. Dito na nilikha ng Panginoon ang araw, nilikha ng Diyos ang buwan, nilikha ng Diyos ang mga bituin, no? Anong purpose ba't nilikha ng Diyos yung mga to? Alalahanin natin, nakasenter ito sa creation ng Panginoon sa earth. Bakit daw? Para saan daw? So that they will govern the day, the sun, and others will govern the night. Para magkaroon tayo ng mark ng seasons and time. Tandaan natin, may oras na. Kahit wala ang araw, wala ang buwan, meron tayong oras. Kaya lang, itong mga heavenly bodies na to binigay para meron tayong measurement ng oras. No, paano natin ito measure? Measure natin to kapag sikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. May measurement na tayo ng time. No? We measure time according to other heavenly bodies. Sa sun, sa moon. No?
Pero kahit wala yang sun and moon na yan, may oras, di ba? Dumadaloy pa rin ang oras. Pero yan ay minarka para meron tayong kalendaryo. No? Binigyan tayo ng Diyos para meron tayong meron tayong 24 hours, meron tayong months, meron tayong years, meron tayong seasons. Yan ang ginawa ng Panginoon para mag-provide sa atin ng light at mag-provide sa atin ng measurement ng time. Day 5, nilikha ng Panginoon, ang mga sea creatures, ang mga hayop sa tubig, mga sea creatures. Ganon din, nilikha niya ang mga birds, ang mga ibon. Sa day 6 naman, sa last day, nilikha ng Panginoon ang mga hayop sa lupa, land animals. And then, God created, lastly, ang tao. He got dust, and then He formed man of the dust, and He breathed the breath of life. Ibig sabihin, yung tao ay climax ng creation ng Panginoon. Siya yung pinakadulo, siya yung sinabi ng Panginoon, no, day 1, day 1 good, day 2 good, day 3 good, day 4 good, day 5 good, day 6 good sa animals. And then, nung nilikha ng Panginoon ng tao, anong sabi niya? Unique to. Nung sinabi ng Panginoon na nilikha niya ang tao, it was very good. Napakabuti. Dito pala, makikita na natin na napaka-unique ng creation ng Diyos sa mga tao. God created man unique. No? Sa climax ng creation. Now, pansinin din natin na yung pattern ng creation ng Panginoon ay palaging pine-prepare niya muna yung environment, tapos sa kanya ito pupunuin. So God creates the place muna, tapos sa kanya lalagyan yung place na ginawa niya. So for example, sa day 1, He created everything. He created the universe. He created the light. Lahat kinreate niya. Tapos sa day 4, sa kanya nilagyan yung universe na yun. Ng sun, moon, stars, planets. Sa day 1, ang meron pa lang ay Earth, saka lahat, buong universe. Tapos sa day 4, sa kanya pinunuan. Pinuno niya yung universe ng mga heavenly bodies. Sa day 2, anong ginawa ng Panginoon? Sineparate niya yung himpapawid, yung atmosphere. Tapos sa day 5, sa kanya yun pinuno ng mga hayop para sa himpapawid. Birds. Sa day 3, lumikha ang Panginoon ng tubig. Lumikha siya ng tubig. Lumikha siya ng sineparate yung tubig from the land. No? Dry land, tapos sineparate doon. Nandun pala sa day 2, yung flying at sea creatures. Sa day 3, nung sineparate na yung land, may land na, tapos nilagyan niya na ng vegetation, sa kanya ngayon nilagyan ng hayop na panlupa, tapos mga tao. Ganun palagi yung structure ng Panginoon. Napaka-orderly ng Panginoon. Pine-prepare niya muna yung lahat, tapos sa kanya ito pupunuin. And also, mapapansin nyo, 6 days ito. Kasi sa 7th day, hindi ito topic natin, pero sa 7th day, nagpahinga ang Panginoon. At yung pahinga ng Panginoon na yun sa 7th day, ang naging framework para sa Old Covenant Sabbath. Sa Exodus 20 verse 11. No? Sa Exodus 20 verse 11, sinabi doon, nilikha ng Diyos ang lahat 6 days. At sa 7th day, ang ginawa ng Panginoon, siya ay nagpahinga. Therefore, Israel, you should rest. Katulad ng Panginoon sa 7th day. Now, katibayan yun na hindi ko na pala nilagay dito yung buong verse. Ayan yun. Pero 6 days, nilikha ng Panginoon ang heavens, earth, lahat,
all that is in them. Tapos nagpahinga ang Panginoon sa seventh day. Therefore, sa seventh day na yun ay kailangan maging Sabbath. Tapos yung Sabbath na tinutukoy dito ay buong araw. Yung Sabbath na tinutukoy ni Moses ng Panginoon, 24 hours. Na rest yan. No? Therefore, ini-interpret ng later revelation, ini-interpret ni Moses na yung days na kinreate ng Panginoon ay also 24 hours. Nung nilikha ng Panginoon, itong mga bawat isa. No, importante iyan ng para sa discussion regarding creation na hindi millions of years ang paglikha ng Panginoon sa lahat. No? Kung hindi ito ay 24-hour day. Now, dahil nakita na natin na ang tao ay peak creation ng Panginoon, doon na tayo pumunta sa man as an imago Dei. Ang tao, hindi siya katulad ng ibang hayop, kung hindi kinreate siya ng Panginoon with a special act of God. So, ang tao ay merong katawan. We are formed from dust. Pero meron din tayong espiritu. God breathed into us the breath of life. At ang tao ay merong uniqueness sa creation ng Panginoon. We are created in the image of God. Genesis 1:27, so God created man in his own image, male and female. He created them. In the image of God, He created them. So both yun, no? Parehong lalaki, babae, ay kinreate sa image of God, sa imago Dei. No? Anong ibig sabihin na tayo ay imago Dei? Anong ibig sabihin na tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon? Una, compared to other creatures, tayo ay merong rational at moral capacities. Kaya nating mag-isip. We are intelligent beings, rational beings. Hindi katulad ng ibang mga creation na walang isip. Hindi nila kaya mag-isip. Given na ang ibang creation ay merong instincts. No? May instincts sila. Kaya nilang tumugon sa environment nila dahil meron silang instinct. Pero sa usapin ng pag-iisip, na nababago yung isip, nakapag-form ng thoughts, katulad din ng language niya. May moral awareness, tama ito, mali ito. No? Ang tao binigyan ng Panginoon ng kakayanan para dyan. No? And also, yung rational at moral na yun ay ability to know God. Kasi nga, binigyan tayo ng isipan eh. May tayo isipan na malaman, maintindihan yung Panginoon. Ganun din, may dominion over creation. Nung sinabi ng Diyos na, let us make man in our image, tapos sinabi ng Panginoon, have dominion over the fish on the sea, birds on the air, and beasts on the field. Sinabi ng Panginoon mismo, dahil nilikha ko kayo sa image ko, therefore have dominion. Ang dominion ay ikaw yung manguna, ikaw yung maghari, ikaw yung mag-lead, ikaw yung mag-alaga dito sa buong creation. Pinagkatiwala ng Diyos yung pamamahala sa creation sa tao. No? Hindi ibig sabihin ng dominion. Hindi tao yung aalagaan ng hayop. Hindi hayop mag-aalaga sa tao. Hindi yung environment yung mag-aalaga sa tao. Tao yung mag-aalaga at mag-take dominion sa lahat ng iyon. Ganon din, may relational nature tayo. Imago Dei yun. Nilikha tayo ng Diyos bilang male at female. At lahat ng mga tao ay mayroong relational aspect. We are social beings. Diba, no man is an island. Walang tao ang kayang mag-isa. No?
may sense of community. Bakit? Kasi we are created in the image of God. O, dahil binigyan niya tayo ng ganito, Imago Dei, and God is a relational God. The Father loves the Son. The Son loves the Holy Spirit. The Holy Spirit loves the Father. There's a relationship sa ating Panginoon. And number 4, we represent God. Dito sa mundong to, ang tao ang nagre-represent sa Panginoon. Nagpa-function tayo bilang mga representatives ng Panginoon. No? At later sa scripture, kahit pansinin niyo to, after the fall, pagkatapos na nung pagbagsak ng tao sa sin, meron pa rin image of God yung mga tao. Kahit na ito ay nadungisa na. Dignidad na may dungis. No? Imago Dei na merong dungis. Sa James chapter 3, ganyan yung assumption ni James. Anong sinabi ni James? Sabi niya, for with it, ito ay, tao. Sabi, yung di ba tungkol to sa context ng paggamit ng pananalita. Diba? James 3, 1, 2, 3, following. With our tongue, we bless our Lord and Father. Worship. Sa thanksgiving. Yung dila daw natin, ginagamit natin sa pag-worship sa Panginoon. And with it, yung dila ulit yan, gamit natin ay dila, we curse. Oh no. We curse people who are made in the image of God. So, isipin niyo ito. So, sa context ito ng tongue, sa pananalita. Pero sinabi ni James na yung mga kapwa natin tao ay hindi natin pwedeng mura-murahin. Hindi natin pwede i-disrespect basta-basta. Hindi natin pwede pagsabihan ng masama. Dahil, bakit daw? Ano the reason? Dahil sila'y tao. Dahil sila'y tao na nilikha ayon sa Imago Dei. Ito ay image of God yan. Likeness of God. Imago Dei. No? So, after the fall, syempre, for example lang to kasi proverbial to si James. Sabi niya, Christians, yung Christians nag-worship, tapos Christians bawal murahin yung kanilang kapwa-tao. Syempre, yung mga kapwa-tao na yan, hindi naman yan minura na lang bigla-bigla. Ano na lang to ibang assumptions. Possible na itong mga tao ito ay nagkasala. Sin. Kaya, kinurse ni Christian. Pero sabi pa rin ni James, sila yung mga tao, nilikhain sa wangis ng Diyos, hindi dapat natin ginagamit ang dila natin para dyan. So kahit sinners, nilikha pa rin ayon sa image of God. No? Meron pa rin silang Imago Dei. No? Ganon din kapag naging Christian na isang sinner, diba, kasalanan, naging ng mananampalataya, siya ay kinalusan ng Panginoon, ano nang nangyayari sa kanya? Siya ay binabago ng Panginoon para matulad ulit sa wangis ng Diyos dahil yung wangis ng Diyos sa kanya ay nadungisa na. Colossians 3:10. And having put on the new self, itong new self na to, in Christ yan, diba? Which is being renewed in the knowledge, after the image, image na, of its creator. Ano yung image of creator? Imago Dei. Pag Christian na daw, put on your new self. By Ephesians 4:24, pareho yan. And to put on the new self, created after the likeness of God. Ano yung likeness of God? Imago Dei. True righteousness and holiness. No? So, pinapatunayan na yung
even after the fall, may image of God pa rin. At pag naging Christian na tayo, nire-recreate na. Nire-recreate ang image of God sa atin. Kaya sabi na sa New Testament, be like Christ. Ano ibig sabihin be like Christ? Ma-recreate tayo ayon sa imahe ng Panginoon. No? Yun yung ating identity. Now, puntahan naman natin ay yung pinaniniwalaan ng New Testament regarding sa Bible. So, dun sa doctrine ng inerrancy ng Bible class na daanan natin na ang New Testament, ina-affirm niya yung Genesis bilang reality. Maging si Jesus, ina-affirm niya na yung creation ay literal history. Kinote niya yan sa Matthew 19. No? And all of these are also Christ-centered. Christ-centered. Imagine, maging yung creation, Christ-centered. Hindi lang ang salvation ang Christ-centered. Maging ang creation ay Jesus-focused. No? John 1:3. Hindi ko na nalagay dito sa presentation. Pero John 1:3. All things were made through Jesus, and without Jesus was not anything that was made. Sa pamamagitan daw ni Jesus, nilikha ang lahat at kung wala si Jesus, walang malilikha. Colossians 1:16. For by Jesus, all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rules or authorities, all things were created through Jesus and for Jesus Christ. Oh, imagine that. Buong creation, Christ-centered. Para daw kay Jesus ang lahat ng creation. So, imagine, kahit alin. Pag tumingala ka sa impapawid, nandyan yan para kay Jesus. Kung nag-solar eclipse, kaya nangyari yan para yan kay Jesus. Ano pa? Yung mga meron tayo na creation, lahat ito, mga kahoy na to, it's for the Lord Jesus Christ. Bakit may kape, may coffee beans? May coffee beans? Bakit meron yan? Bakit kinreate yan? For the glory of Jesus Christ. Bakit merong makreate yung plastic na material is for the glory of Jesus Christ? Bakit merong mga wire na ganito? Yung mga bakal-bakal na yan, na pangyari lahat ng ito is for the glory of Jesus Christ. Maging invisible things. Bakit may angels? For the glory of Jesus Christ. Bakit may gravity? For the glory of Jesus Christ. Lahat. No? Bakit umikot yung mundo sa araw? For the glory of Jesus Christ. Lahat. No? They were created through Him and for Him. Hebrews 1:2. But in these last days, He has spoken to us, God has spoken to us through His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also God created the world. It is through the Son that everything was created. Now, punta tayo sa controversies. Ang kontrobersiya, may dalawang evolution. Dalawang evolution ay una, yung full-blown na naturalistic evolution. Naniniwala sila na ang lahat ng buhay na meron ngayon ay nangyari dahil sa unguided, sabihin walang gumabay na proseso sa loob ng marami o milyon-milyon na mga taon. So, ito, yung one-celled organism na from nothing din,
Para sa mga evolutionists, di nila ma-explain yan eh. From nothing. Nothing. Napunta dito, naging one-celled. Ano na yan? Millions of years yan. Millions of years. Bawat evolution, itong one-celled to this creature, millions of years. Tapos ito ay naging sea organism, millions of years. Tapos yung sea creature na yun, naging isda, millions of years. Yung isda na gumapang, millions of years. Tapos naging ibang klase ng hayop, millions of years. Tapos naging ape-like, millions of years. Tapos naging Homo erectus, Homo habilis, hanggang sa naging Homo sapien na. Yan, millions of years lahat na yan. No? Yan yung pinaniniwalaan ng naturalistic evolution. Now, etong paniniwalang to na hindi scientific, hindi to scientific because it's not observable, it is not repeatable na pangyayari. What we call science is something that we can experiment on. We can observe, we can repeat, we can see. No? But this is not. Hindi ito, dahil ito ay history. No? Pero anyway, ito ay contradicting sa tinuturo ng Bible. Bakit? Una, contradicting yan sa Bible. Kasi para sa naturalistic evolution, naniniwala sila na ito ay unguided. Walang Diyos. Hindi ito gawa ng Diyos. Pero sinabi ng scripture, no? Creation, everything in creation is from God. Pero dito, the natural evolution, everything happened without God. Pangalawa, tinuturo ng Bible na ang tao ay uniquely created. Na ang tao ay unique. Ang tao. No? Unique. Kaisa-isa. Hindi katulad ng iba. No? Pero sa evolution, ang tao ay di ba? Imago Dei. Imago Dei. ID. Pero sa evolution, ang tao ay just higher or better than other creatures. Mas mataas lang siya ng kaunti. Mas nag-evolve lang siya. But the Bible disagrees. The Bible disagrees. Ang tao ay hindi halaman. Ang tao ay hindi pusa. Ang tao ay hindi ibon. Ang tao ay hindi unggoy. Man is totally unique. Hindi mo pwedeng ipantay ang tao sa kahit anong created thing or created beings. Ganon kahalaga yung buhay ng isang tao. No? Yun yung connected na preach natin last Sunday regarding sa kay Jonah. No? Si Jonah, pinahalagahan yung halaman, hindi pinapahalagahan yung mga tao, kapwa tao. Sabi ng Panginoon, mali yan. Hindi pwedeng mas mahalaga yung halaman kaysa tao. Pero sa evolution, they can say that. They can say that. No? Na ang tao ay isa lang sa mga creatures. But the Bible disagrees. Ganon din, ang isa pa na disagreement ng Bible sa natural evolution ay naniniwala tayo na ang kamatayan ay nagsimula kay Adam. Romans 5:12 na death started with Adam. Nung nagkasala si Adam, nagkaroon ng kamatayan. Romans 6:23, wages of sin is death. Nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. However, dito, wala pang kasalanan, may kamatayan na. Kasi ito, yan death, 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 death. Millions of death. May mga namamatay, tapos saka nag-arrive sa tao. But
in the Bible, death started with the sin of man. Hindi siya nagsimula kung saan. Pangalawa, uh, theistic evolution naman. Ito naman yung paniniwala na ang tao ay nag-evolve, pero ang evolution ay gamit ng Diyos. God used evolution to create things, no? So according sa paniniwalang to, ginamit ng Diyos ang evolution to create and produce life. Now, this is also wrong. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay lumikha ng lahat through evolution. Bakit? Pinipresent ng Genesis na direct creation ng Diyos yung mga creation sa Genesis chapter 1. Samantalang sa theistic evolution, mind us, brethren, it still requires millions of years. Yan. Ano yan? Million na taon yan. Ibig sabihin, bago dumating yung tao, millions of years na bago nagkaroon ng tao. Even sa theistic evolution. But no, ang sinabi ng Diyos sa Genesis 1, 24-hour day, nilikha ang lahat sa 6 na araw. 6 na araw. Hindi 60 million years, 100 million years. Nilikha ang lahat in 6 literal 24-hour days. Importante yung Old Covenant Sabbath to prove Genesis 1. Naniniwala sila na millions and billions of years pa rin ito. Although, dito, ano pinagkaiba sa niya sa natural evolution? May Diyos na. Yung Diyos daw ang gumamit ng evolution. But we do not believe na ito yung ginamit ng Diyos. Ganun din, bakit ito mali? The historicity of Adam will become uncertain. Alam niyo ba, sa mga naniniwala ng theistic evolution, they do not believe in a literal Adam. Yung Adam daw sa Genesis 1 at 2 ay symbolic. Symbolic lang daw siya. Bakit? Kasi galing dito yung tao One cell, naging isda, naging gumagapang, naging later on na. Saan si Adam dyan? Wala na, hindi mo maalam. Saan si Adam dyan? So para sa kanila, si Adam ay symbolic. Hindi totoo na may literal na Adam. But we believe in a literal Adam. In a historical Adam. Hindi lang siya symbolic. Siya ay totoong tao. May totoong Adam na nabuhay dito sa mundo. At theologically important din yan. Sinabi ni Paul na si Jesus Christ ay last Adam. No? Nililit ni Apostle Paul sa isang historical person, first Adam, ang Panginoong Hesukristo. No? Very important yan kasi hindi tama yung pagkakaintindi natin sa scriptures. Kung iisipin natin, katulad ng mga theistic evolutionist na, si Adam symbolic, pero si Christ literal. Ganun interpretation nila Si Adam daw symbolic, pero si Christ totoo. Kasi hindi ganun ang interpretation ng New Testament sa Genesis. They believe that Genesis is literal, creation is literal, Adam is a literal man, therefore, doon pumasok ang sin kay Adam. Sipin nyo dito, saan pumasok yung sin dito? And then, we have the second Adam who is the savior of our sins. Now, again, sa theistic evolution, God created life and that Adam was a historical person. Now, lastly, as we end, ilang mga conclusions at applications. Meron ako nilagay na 4 sa study ng creation. Una,
unang, ah, unang application natin at conclusion, maging mapagpasalamat tayo na hindi tayo Diyos. At ang Diyos ay Diyos. Kasi when we study creation, naintindihan natin na part tayo ng creation. At kailangan mapagpasalamat tayo na creation tayo. Na hindi natin kakagatin yung temptation ni Satan na, di ba gusto mo ring maging Diyos? Ang tugon natin, no, hindi ko gusto maging Diyos. Satisfied ako na creation ako, content ako na creation ako, at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya ay Diyos. Ganon dapat yung tugon natin. Hindi tayo matetempt na katulad ni Satan. Si Lucifer yan eh. Angel yan eh. Gusto niya maging Diyos. Gusto niya mas mataas siya sa Diyos. Ayaw niya na creation lang siya. At yan din yung temptation niya kala Adam and Eve. Ang temptation niya kala Adam and Eve, you will be like God. In terms ng power, wisdom. Pero tayo, hindi ganon. As we study creation, as we learn na siya ay eternal God, tayo ay non-eternal na mga creation, we should thank God. Doon nagsisimula yung kasalanan eh. Nagsisimula yung kasalanan pag gusto natin maging Diyos. Diba? At ibig sabihin, nagsisimula yung sanctification natin, nabubuhay sanctification natin, when we believe and we are thankful, mapagpasalamat tayo na ako ay hindi Diyos. At ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi katulad natin. Kung hindi ang Diyos ay Diyos sa ontology niya, sa sarili niya. Pangalawa, na application natin ay maging i-enjoy natin at maging mapagpasalamat tayo sa creation ng Diyos. We should be enjoying and thanking God for all the material things in creation. Bakit natin nasabi ito? Ang nilikha ng Diyos ay lahat. Anong sinabi sa Apostles' Creed? Sa Nicene Creed, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Sa Nicene Creed na pala yun. He's the maker of things visible and invisible. Nakikita natin, gawa ng Diyos. Hindi natin nakikita, gawa ng Diyos. In short, maging yung mga nakikita natin, yung mga literal na bagay, ay nilikha ng Panginoon. You see, we do not believe in Gnosticism. Hindi tayo naniniwala sa Gnostic God. Ano ba yung Gnosticism? Naniniwala yung Gnosticism na ginawa daw ng Diyos ang lahat ng spiritual things, yung mga hindi nakikita. Tapos may evil God. May masamang Diyos, na yung masamang Diyos, kinreate niya yung mga physical things, mga literal physical things. Kaya, para dito sa mga Gnostics, ang katawan, anumang material things, yan, lahat yun masama. Pero hindi tayo naniniwala sa Gnosticism. Diba? Ang kailangan natin ay magkaroon ng biblical view at proper view. At pag nagkaroon tayo ng biblical at proper view, we can enjoy creation and glorify God when we enjoy this creation. Pero may dalawang extreme kasi na kailangan natin maging maingat. Una, sa extreme, at sinful, ay i-idolize yung mga creation. Yan yung sinabi sa Romans 1. Anong mangyayari? Gino-Diyos yung creation. Yung Diyos, hindi Gino-Diyos. Ang Gino-Diyos ay creation. So for example, ginos ko itong scotch tape na to. Ito na yung pinakamahalaga sa akin. Napaka weird, saka napaka kalokohan. Di ba? Kalokohan. Isipin mo, pinaka-importante sa'yo, ito. However, totoong ano yan, di ba?
Totoong temptation yan. Now we can idolize things in creation. Sa tape, na ano natin, nawiwirduhan tayo, crazy yun. Pero hindi eh. Pera, ina-idolize. No? Yung mga bagay sa mundo ay ina-idolize. No? Yan yung isa sa pitfall na kailangan natin ingatan. Na hindi natin gawing Diyos ang creation. On the other hand, habang hindi natin gino-Diyos ang creation, hindi rin natin dapat i-demonize ang creation. Hindi natin iti-treat bilang sinful ang creation. No? So, we avoid these pitfalls. We treat creation as creation and not as God and not as sinful in itself. So, diyan tayo magkakaroon ng balanse bilang mga mananampalataya. We praise God. No? Sa mga bagay na ito, anong mga text ba yung nandyan? 1 Timothy chapter 6, sinabi doon, sa 1 Timothy chapter 6 na yung mga rich, huwag kayong ibigay niyo yung pag-asa niyo sa pera. Sabi ng Mark 8, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Pero ganun din, sinabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 5, na we can enjoy marriage, physical creation. We can enjoy food so long as we are thankful to God. No? 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. Mga, created things yan. And then, thirdly, apat yung application natin dito. Pero thirdly, itrato natin yung kapwa natin tao bilang mga image bearers ng Diyos. Tratuhin natin ang mga kapwa natin tao bilang mga nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Paano yun? We treat them with dignity and with respect. Tinatrato natin sila ng merong dignidad. Tinatratuhin natin sila ng merong pagrespeto. No? So hindi tayo nagre-respect based sa position lamang. So although merong applicable respect sa mga positions, kunyari, boss mo sa kumpanya, hindi mo basta-basta kakausapin ng bara-bara, di ba? May paggalang. Pero, hindi ibig sabihin na walang posisyon sa trabaho. Kunyari, may janitor kayo doon, hindi mo na siya babastusin. Hindi ibig sabihin na pwede na siyang bastusin. No? We treat everyone with respect. May magtataho dyan sa labas. We talk to them as a person to person. Hindi natin siya titingnan bilang mababa dahil sa dami ng pera nila. O hindi natin sila itatrato base sa itsura nila. Diba? We treat them because we believe in creation. In the sixth day, God created man in His image. Hindi rin nakabase yan sa kung gaano sila kalaki, kalikit. Maging ang mga bata, tinatrato natin with respect. May mga bata, iba lang yung itsura noon because we want, sa mga parents, we train them. No? Pero habang merong proper respect maging sa mga bata, walang time sa buhay ng tao na sa time na to hindi ka irerespeto. Tapos sa time na to irerespeto ka. We deal with everyone with respect. No? Sinabi yan ni James. Let me repeat that. Sinabi yan ni James. With it, our speech, our tongue, we bless our Lord and Father. And with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing, my brothers. Wag. Brothers. These things ought not to be so. Wag daw natin iyon na gawin. You know, even the gospel of Jesus Christ, may nabasa ako, hindi ko na lang makita kasi. Hindi ko makita yung exact quote. Pero, yung sa nabasa ko, regarding the gospel of Jesus Christ, na yung message daw ng gospel, it humbles us without degrading us. And it exalts us without flattering us.
Napakaganda. Yung ebanghelyo daw ng Panginoong Hesus sa kaligtasan ng makasalanan, hina-humble down tayo ng gospel. Pero hindi niya tayo minamaliit. Hindi niya tayo dine-degrade. Hindi tayo tinatapakan. Pero ini-exalt din tayo ng gospel nang hindi tayo hinahambog. Ganun yung glory ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda na we are exalted by God in our meager status, but it turns us to humble people. Pero hindi self-degrading people. No? Hindi people na nagsi-self-pity. Kung hindi humble people. No? So ang ganda even in the gospel, it humbles us without degrading us and exalts us without flattering us. And lastly, praise God because of creation. Purihin natin ang Panginoon dahil sa creation. Tandaan natin na ang creation ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ng kanyang yung nakikitang attributes ng Panginoon. Wisdom, power, and goodness. So pag tinignan natin yung creation, kapag namangha tayo sa creation, dapat lumagpas yung tingin natin sa creation. Dapat maging, worshipful. Magandahan tayo sa creation, anong dapat natugon natin? Ang galing ng Diyos. Ganon dapat yung tugon natin. No? Ang tugon natin ay napakatalino ng Diyos. I-glorify natin alin. We glorify His wisdom. Ano pa? We glorify His napaka-orderly, napaka-wise mo, Panginoon. Tapos napakalaki ng creation. Yung dagat, hindi pa natin ma-reach, yung pinakadulo. Yung universe, hindi pa natin ma-reach. Yung earth, hindi pa natin naiintindihan lahat. Anong gagawin natin? Wow, ang lakas ng Panginoon. Napaka-glorious ng Panginoon ko. Bakit? Yung Diyos ko. Siya yung nag-create ng lahat ng ito. Walang ni isa dito yung hindi galing sa Kanya. And He is also good. Salamat sa nilikha niya to with goodness as His motive, with goodness as His intention. Hindi niya to nilikha para mapasama tayo. Nilikha niya yung lahat ng to para mapabuti tayo. Maipakita na siya ay napaka-buting Panginoon. So, glorify God kapag nakita mo ang creation. And most especially, by the way, glorify Jesus Christ. Kasi para sa Kanya lahat ng ito. Siya ang creator ng all things. God the Father made through Jesus Christ all things. Para daw saan? Para ma-worship si Christ. Lahat ng mga to para kay Jesus Christ. Pag nakita mo yung napakagandang ulap, para kay Jesus yan. Nandiyan yan para kay Jesus eh. Nakita mo yung napakagandang mga puno, para kay Jesus yan. Yun yung purpose. Glorify, praise Jesus Christ. Kailangan magkaroon tayo ng renewed worship. Sa tuwing nakikita natin yung beauty ng creation, it should lead us to our Lord and Savior. Now last, bilang pagtatapos. Kaya niyong basahin ko sa inyo ang Psalm 104. Ang Psalm 104 ay isa sa mga papuri sa Diyos, kasi ang Psalm, praising God, diba? Pero pinupuri ng psalmist yung Diyos dahil sa creation. Yung psalmist, sabi niya, papuri sa iyo, Panginoon, dahil sa creation. Basahin natin. Sabi ng Diyos, sabi dito, Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh Lord, my God, you are very great. Kaluluwa ko, purihin ng Diyos, napakadakila ng Diyos. You are clothed with splendor and majesty sa, God Himself. Covering yourself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent. Creation na to.
Pinupuri niya yung Diyos dahil sa heavens. He lays the beams of His chambers on the waters. He makes the clouds His chariots. Pinupuri niya yung Diyos dahil sa tubig. Pinupuri niya yung Diyos dahil sa ulap. He rides the wings of the wind. Praise God kasi merong hangin. He makes His messenger the ways, His ministers a flaming fire. Tuloy natin. Buong santo. Pinasa niya buong Psalm 104, puro ganito. He sets the earth on its foundations. Tectonic plates. Ano yun? Mantle. Ano yung layers ng earth? Core. And that it should never be moved. You covered it with deep as with a garment. The water stood above the mountains. May mga tubig daw sa bundok. Pinupuri niya yung Diyos kasi may tubig sa bundok. At your rebuke, they fled. At the sound of your thunder, they took to flight. Kanina daw yung kulog? Sa Diyos, sabi ng psalmist. The mountains rose. Tumubo ang bundok. The valleys sank. Nagkaroon ng mga, ano ba yung valleys sa Tagalog? Lambak. To the place that you appointed for them. Mangyayari daw na lahat yun dahil sa Diyos. You set boundaries that they may not pass. May mga hindi madaanan sa creation. That they might not cross. That they may not cover the earth. You make springs. Sabi ng psalmist, gumawa ka ng mga springs. Gush forth from the valley, you flow between the hills. You gave drink to every beast of the field. Ang daw ginawa ng Diyos, binigyan niya daw ng tubig. Yung mga hayop. While donkeys quench their thirsts. Pinupuri niya yung Diyos kasi binigyan ng Diyos ng buhay at provision yung mga hayop. Besides the birds of the heavens dwell, they sing among the branches. Salamat Panginoon, kumakanta yung mga ibon. Papuri sa iyo Panginoon kasi kumakanta yung mga ibon. From your lofty abode, your water in the mountains. Ano ba yung mga tubig sa bundok? Bukal, no? Salamat Panginoon, papuri sa iyo Panginoon kasi may bukal. The earth is satisfied with the fruits of your work. Sino daw gumawa ng lahat ng iyon? Diyos. You cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate. Salamat Diyos, pwede kami mag-farming. Salamat Panginoon, may pagkain yung mga hayop na halaman. That He may bring forth food from there. Salamat Panginoon, galing dito yung mga pagkain. The wine to gladden the heart of man. Yung wine, galing din sa creation niya, di ba? Oil to make his face shine. Aba. And bread to strengthen man's heart. Salamat Panginoon. 13, the trees of the Lord. Kanino daw yung puno? Sa Diyos. Yan ay trees of the Lord. Kahit ano sa creation, pwede mo, mountains of the Lord, trees of the Lord, animals of the Lord, valleys of the Lord, seas of the Lord. Sa kanya lahat yan eh. No? Ang ganda ng pagkakasulat. Are watered abundantly, the cedars of Lebanon, puno din yan. In them are the birds which build their nest. Praise God. Merong mga puno na doon nakatira yung mga ibon. And the stork ay ibon din, has her home in the fir trees. The high mountains are for the wild goats. The rocks are refuge for rock badgers. No? Salamat sa Panginoon. Bago magkaroon ng National Geographic Channel, may Psalm 104 na. yung Animal Planet, yung National Geographic Channel, hindi nila pinupuri yung Diyos. Pero dito, pinupuri ng psalmist yung Diyos. He made the moon. Sino gumawa ng buwan? Diyos. The sun. Sino gumawa? Diyos. You make darkness in its night. Sino gumawa ng gabi? Diyos. With all the beasts of the forest creep out. Sino gumawa? Diyos. The young lions roar for their prey, seeking their food from God. Pati hayop, sa Diyos humihingi ng pagkain. When the sun rises, sunrise, they steal away and lie down in their dens. Man goes out to his work and to his labor until evening. Last na ba to? Meron pa. Bilisan ko na lang. Buong psalm kasi ito eh. Sabi niya, O Lord, how manifold are your works. Works yan? Creation at providence. In wisdom you have made them all.
The earth is full of your creatures. Here's the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things both small and great. There goes the ships and leviathans, which you form to play in it. Pati pala paglalaro ng mga hayop, gawa ng Diyos. This all look to you to give them their food in due season. When you give it to them, sa mga hayop, they gather it up. When you open your hand, they are filled with good things. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, yung hininga ng mga hayop, they die and return to dust. When you send forth your spirit, they are created and renew the face of the ground. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in His work. Ito na yung patapos na yung psalm na ito. Who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. I will sing. Bakit siya kumanta? Dahil sa lahat ng ito. Works. Yung works ng Diyos. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. Again, dito tayo tatapos. So, praise God when you see creation. Sige po, dito tayo nagtatapos sa ating off ko muna to. I think naka-off na. Sige, ano tayo? Screenshot muna tayo bago tayo mag-discussion. Sige, open po ng mga cameras. And then we will be going sa ating discussion, field discussion. Parang that. Ayan, sige. Ayan, so, hello Joel at Angel, bakit si Arwin, hello Lucas, Alexa, hello. Sige, ano tayo? Asa na yung screenshot? Si Mama. Okay, sige, 1, 2, 3. Okay, isa na lang. 1, 2, 3. Sige, ano tayo? Question or comments sa creation. Pwede mag-raise na hand or chat. Comment or questions? Arwin. Question po sa creation, nanggaling po ba tayo sa evolution? Nung unggoy, minimal question lang po. Sige, yun yung isa sa mga controversies na palaging nandyan sa usapin ng creation. Ito yung mga brief lang na contradiction niya sa Bible.
So, ulitin ko 'to, Arwin. Very quick. Ito yung naturalistic evolution. So, may conflict yan sa Bible kasi ang creation galing sa Diyos. Pero ang evolution, sabi niya, hindi daw galing sa Diyos lahat. So, hindi tayo naniniwala dun sa kine-claim ng godless science. No? Naniniwala tayo sa godly science, sa biblical science. No? Kasi ang science, ano ba ang science? Is the study of the creation of God. Basically, yun lang. Study ng creation ng Diyos. Wala naman ibang pinag-aaralan ng science kundi yung kinrate ng Diyos. Diba? So, hindi tayo naniniwala na walang Diyos, naniniwala tayo may Diyos, at Diyos ang lumikha ng lahat. Pangalawa, hindi naniniwala yung sa evolutionist na unique ang tao. Na ang tao ay kaisa-isa at hindi katulad ng hayop. Now, sa evolution, naniniwala sila na greater animal lang ang tao. So, ganun ang tingin nila na ang tao ay mas magaling lang, mas matalino lang na hayop. Hindi ganun. Ang tao lang ang create according to the knowledge of, according to the image of God. No? So, man is not just higher than other creatures. Man is unique. Pangatlo, hindi tayo naniniwala sa evolution. Kasi evolution, may kamatayan na bago dumating yung tao. Yun yung ano nila position nila. Na single cell organism, mag-a-adapt, mamamatay yung anak nun, medyo nag-adapt na, tapos mamamatay ulit siya, yung anak nun ay medyo mag-a-adapt, magiging other creatures. Ibig sabihin, bloody ang evolution. Puro patay muna bago magkatao. Kaya naniwala tayo, may tao muna, walang kasalanan, nagkasala, at sa kasalanan, doon nagkaroon ng kamatayan. So, we do not believe, Arwin, na hindi tayo naniniwala sa evolution. Sige, baka may follow-up ka ng Arwin. Sige po, Pas. Okay na po. Hello? Ay, dinig ba ako? Ay, ayan. Ayan, sige. Hindi pa makakonect ko kami. Sige, anyway. Okay na yan, Arwin, no? Sige. Si Bless. Bless, ngayon ko lang na-realize sa last part na after God created everything, He called it not just good, but very good. So, yes, diyan unique yung tao. A part din ng uniqueness ng tao. Kasi sa days 1 to 6, nung kinreate niya, tapos nung after nun, nung kinreate yung lahat, sa kanya sinabi, it was very good. So, Genesis 1:31, no? After nilikha ng isang tao, tinignan niya lahat, tingin niya sa lahat, sinabi niya, very good. So, kaya magandang basahin ng Genesis. Even as adults, even as kumbaga hindi tayo nakagraduate na dito sa topic na to. Pwede pang matuto tayo ng matuto sa pinaka-basic ng mga topics. Any other questions or comments? Style question po dun sa 24-hour creation. Sige po. Di po ba sinasabi natin na the first day that created light, hanggang lang the second day expands. So, Yes. kung sa like third po ba o fourth day yung celestial, like yung stars, moon, to tell the day and night.
Paano po natin nalaman na first day, it's okay, first day na yun. So second day na siya. Kung, kasi parang ngayon, we can tell na, okay, kasi sumikat na yung araw, yung araw is 24 hours. Nakalipas, yan. So, yung mga panahon na yun, paano kaya yun? Para nasabi Yes. na for makalipas na isang araw yung pagsasaid pa lang ng light. May dalawang ano po dyan. Thank you po sa tanong, ate. May dalawang answer doon. Una, dito ako mas confident, mas convinced na 24-hour talaga siya. 24-hour day cycle. Kahit wala pa yung sun, moon, stars. Kasi una, yung sun, moon, and stars na nilikha ng Panginoon, nandyan siya para maging signs for seasons. Yung sinabi sa Genesis 1:4, no? Para magkaroon tayo ng seasons. Pero, hindi ibig sabihin nun na wala yung science ay wala ng oras. So, ibig sabihin, nung kinreate ng Diyos ang lahat sa day 1, nung kinreate, God created the heavens and the earth, kasama nung kinreate ng Panginoon ay ang time. So Genesis 1:1 pa lang, may time na. Created time. Kasi, hindi naman under time ang Diyos. So, kinreate niya time, space, matter. Ibig sabihin, dumadaloy na yung panahon doon. May segundo na, may minuto na, kaya lang wala pang measurement. walang pang measure. No? So, paano yung wala yung araw? Paano ko malalaman na pag oras? Kaya lang, kahit wala yung pang measure, may oras pa rin. So, wala lang pang measure. No? So, paano natin nasabi na 24 hours yun? Dahil sinabi nung Exodus. Ayan na yung Exodus chapter 20. Yung sa 10 Commandments. So, ito yung mas confident ako answer dito. I-share ko lang yung Bible. Ito. Exodus 20. Sinabi dito sa Exodus 20, sa 4th commandment tayo. The 4th commandment, remember the Sabbath day? Sabbath day ay, ilan yan? 7th yan. 6 days you shall labor, but on the 7th day is Sabbath to the Lord your God. So, dito pa lang, sa 6 days, sa Israel, alam nilang 24 hours na yan. So, probably yan ay 6 p.m. to 6 p.m. Pero, literal na, 24 hours. 6 days. And 7th day, isang buong araw, kailangan nilang gawing Sabbath sa Panginoon. Tapos, ang basis ng 24 hours na to, na pahinga, ay yung creation ng Diyos sa verse 11. Sabi kasi doon, 6 days the Lord made the heavens and the earth. Tapos sinabi sa verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So pinapantay ng Panginoon na pinasabi niya kay Moses na katulad na 6 days ang creation, 6 days ang work days. No? Ibig sabihin, yung 7th day na nag-rest ay 24 hours din para yung Sabbath ay 24 hours din. So, ibig sabihin, itong later revelation, itong Exodus, in-explain niya yung Genesis. At nung in-explain niya yung Genesis, sinabi niya na yung days doon, sa bawat day ng creation, ay isang buong araw. So, ito yung mas madali i-explain. No? Yan yung isa. Pangalawa, ang isang concern kasi dito sa, i-share ko naman yung Genesis 1. Ang medyo mas technical ay itong Genesis 1.
Ito. Di ba sinabi dito sa Genesis 1, creation, 1, 2, tapos sa unang araw, lumikha yung Diyos ng light. So, pinaniniwalaan dito ng mga theologians, itong light na ito, sa unang araw, ay temporary light. Bago pa gawin yung nasa, bago pa yung let there be light in the expanse of the heavens to separate day and night. So, naniniwala yung ibang mga theologians na yung light dito sa first day ay temporary, pansamantala lang, para magkaroon ng light day and darkness he called night. So, naniniwala sila ito, pansamantala na liwanag para later darating na yung sun na gagawin ng Panginoon. Two great lights. The greater light to rule the day, sun, and the lesser light to rule the night, moon. Tapos stars. So, ayun po, Ate Angel. So, any follow-up po there? Wala na po. Thank you po, Pastor. Ano din po, thank po sa study at minsan kasi, di ba, dahil matagal na po tayong Christians, yung account ng creation, hindi lang natin siya ganun na-appreciate. And kapag napapag-aralan po na ganito, nare-remind tayo of how great our God is. And na yung paglikha niya is purposeful. Parang we are amazed at wala tayong maisasabi kundi ang galing talaga ng Panginoon. Ganun. Kaya, thank you po sa study. Amen po. So, ang ganda nun. Actually, mga hymns tayo na kinakanta na nagre-remind. Yung hymn na How Great Thou Art. Diba? Ang ganda nun. Itong How Great Thou Art. Para siyang Psalm 104. Yung How Great Thou Art. Sabi dito, sabi dito sa How Great Thou Art, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand have made. Ano yung works? I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Tapos, sa second verse, creation ulit. And through the woods and forest glades I wander, pumunta siya sa forest. I hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from the lofty mountain grandeur, I hear the brook, tubig, and feel the gentle breeze. Tapos pinuri niya yung Panginoon. Tapos, salvation na. We can praise God we can worship God because of creation and greatly worship God because of salvation. So, maganda pong paalala yun. Joel, grabe yung kabutihan, biyaya at kabaitan ng Panginoon sa pagpapakilala niya through His creation. At lalo pa ngayon dahil sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung very good yung creation, grabe din yung goodness na nakita natin ngayon. Yes, ganda nun. Mas greater goodness yung new creation dahil kay Christ. Glorify lalo. Glorified, very good. Yun kasi yung nasa original creation, diba? So thank you, Dan, bro. So if other question or comments? Ano po sa tingin nyo yung creatures tulad ng Leviathan and Behemoth, big fish ni Jonah, dinosaurs po ba yun? Or totoong creatures tulad ng dodo, Tasmanian wolf na possibly extinct na yun dahil sa hunting? Yeah. Ano yung Leviathan, Behemoth sa Bible? Para ba siya dinosaurs or totoong creatures? Siyempre hindi ko alam. Yung katagalang naman na dinosaurs, ibig lang naman sabihin sa niya ay big reptiles. Yun lang ibig sabihin ng dinosaurs eh. So, pwedeng iba yung term nila dati. Meron pang mga
yung mga ancient people, naniniwala sila sa dragons. Perhaps, yung mga dragons na yun, dinosaurs yun. Itong Leviathan na to, dinosaurs to. So, yung behemoth, yes, possible, na mga, ano yan, mga, ah, mga dinosaurs. Kasi, yung mga na-discover ngayon, ng mga buto, ng mga malalaking hayop dati, ang sure natin, ano man ang tawag sa kanila, creation sila ng Diyos na na-extinct na. So, yung mga creatures na yan, sumusunod sa Panginoon. May mga verses pa sa Old Testament na natatakot sila sa Panginoon. Na isang salita lang ng Panginoon, sumusunod sila na. So, ganun ka-glorious yung Panginoon natin. He created varieties. No? So, very interesting yan na pag-aralan. Isa yan sa, ako personally, very interested ako dyan na kasama sa walang creature na hindi galing sa Diyos. At kung totoo dahil totoo yung dinosaurs sa mga fossils, therefore kinreate sila ng Diyos. Kasi wala ibang creator. Diyos lang eh. So, ayun bro. Sabi ni Bless, I believe they went extinct due to the flood. May ano ako doon, may comment ako doon. May mga nabasa ako na hindi lahat ay naging extinct after the flood, pero marami. Pero may mga nabuhay pa rin after the flood, lalo na yung mga sea dinosaurs. Tapos may mga iniisip pa na may mga nabasa rin ako na yung ibang dinosaurs ay kasama sa Noah's Ark. Tapos, kaya lang, naging as civilization grows, nag-grow na yung civilization, dangerous sila sa mga tao, at least yung carnivores, hinahunt sila, di ba? Yung mga mammoth, hinahunt, mga saber-tooth tiger, hinahunt. Kasi kailangan protektahan yung mga tao eh. Di ba? Mas mahalaga yung tao. Tapos, yung mga malalaking yun, liempong saber-tooth. Hindi naman kasi, yan eh, liempong mammoth. Ayun. So, very interesting siya pag-usapan kasi creation siya ng Diyos. Sige, Roy, go bro. Yung sa akin, pas, yung hell po, kailan siya na-create or meron bang accounts na na-create siya ni God ng ganun? Sa Bible po, ayan. Yun lang, pas. Yeah, oo nga, no? Ngayon ko lang narinig yung question eh. Oo nga, no? So, kailan kinreate ng Diyos ang hell? Siyempre yung pinaka-direct, ako, personal direct answer ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan. Pero, dalawa lang naman yung options. Either before ng fall, kinreate na ng Diyos yung hell bago pa. Kasi, alam niya na naman na magkakasala. Or after the fall, after ng sin. So, wala namang, wala tayong account kung kailan siya sinulat. Katulad actually kailan kinreate ng Diyos ang angels. Kasi wala wala sa 6-day creation yung angels, di ba? Kaya yung question kailan nalikha na sa angels? Similar na hindi natin alam kung kailan kinreate ang hell. Hindi pala, tatlo pala. Tatlo pala yung option, hindi pala dalawa. Kinreate na ng Diyos bago pa yung fall sa 6 days. Or pangalawa, kinreate ng Diyos yon after ng fall nila Satan. Or kinreate ng Diyos after the fall. So,
Kasi bago nag-fall yung tao, nag-fall muna si Satan sa sin. Diba? So, hindi ko sure kung kailan. Pero, as of now, ano ko lang to hindi well-researched na answer. Tingin ko, kinrate yun ng Diyos nung nag-fall si Satan. Kasama yung mga angels. At nag-fall sila Satan bago pa nag-fall sila Adam and Eve. Ang isa kong naisip, dahil sinabi sa Matthew yata yun, yung sinabi na hell was reserved for the angels originally. For the devil and his angels. Matthew 24:51. Ang sinabi doon ay Matthew 25:41. Sabi, get away from me, you despised people, cursed by my Father, claim your inheritance, the pits of flaming hell where the devil and his minions suffer. So, originally kasi yung hell para sa devil, di ba? So, ayan, ano ka lang yun, impromptu na naisip ko. Pero, good question yan, bro, kasi first time kong narinig yan. Question. Sige, bro, any follow? Okay na po. Thank you, Pas. Thank you po. Tapos yung sa angels pa nga eh. May mga kailan kinrate yung angels, sabi nung iba, yun yung nasa Genesis 1:3, the lights, yung unang lights daw, angels daw yan. Pero hindi natin sure. Si Art, meron po bang biblical or ethical arguments for or against cloning ng animals and yung pag-recover the extinct sa mga extinct species? Ako personally, bro, dahil yung animals ay hindi created sa Imago Dei, tapos yung animals ay binigay sa pangangalaga ng tao, have dominion. Kaya personally, I believe, so for good purposes, na pwede siya. Pwede siyang gawin. Yung mga ginagawa ng mga medical scientists, maging basta for the good of man. Kasi gano'n naman kinreate yung creation para sa good ng tao. Pwede silang gawin. So kung merong purposeful siya para sa tao, I think okay siya. At kung siya ay towards obeying the biblical mandate, pwede siya. Para saan? Iko-clone. Para sa tao, walang problema. Para siyang other form ng breeding. No? Tapos yung pag-recover, the extinct, I think, ano rin siya kung bilang pagsunod yun sa creation mandate, having dominion, wala siyang problema. Pero hindi siya pwedeng maging step towards para gawin yun sa mga tao. Kasi iba yung tao. So, for example, magkukulo ng animals, okay lang, hayop, sa mga hayop. Pero yung tao, hindi na pwede. We are created in the image of God. Ibang usapan na yun. Maging yung mga ine-experiment, yung mga hayop, kunyari, mga daga, palaka, ine-experiment sila para matuto lalo yung tao, para maging kagamit-gamit siya sa gamot ng tao, para mas maalagaan yung hayop na purposes, para siya sa purposeful experiments. So hindi siya yung hindi siya purposeless harm sa animals. Pwede yun. Pwede lahat yung gawin. Dahil yun yung reason kung bakit binigay ng Diyos yung mga animals. Any follow-up?
Yeah. Sige, any other questions or comments? Ayun. Thank you dun, Joel. Nahanap na pala ni Joel yung Charles Hodge. Yung quote kanina. Oof, hindi ko mahanap-hanap to eh. Thank you, Joel. Charles Hodge. Sige po, kung wala na, time check 3:50. Lord willing, maging helpful to sa atin. Tapos, maging avenue pa para mas lalo natin purihin yung Diyos sa kanyang creation. Let's pray. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa time ngayong hapon ng Saturday. We ask for your illumination, and you have given it to us. Thank you for your word. Thank you for your creation. Salamat po dahil hindi isang klase lang ang nilikha mo, hindi napakarami. Salamat po nilikha mo kami ayon sa wangis mo. Salamat po dahil hindi ka creation. Salamat po Panginoon dahil hindi kami Diyos. Salamat po dahil ikaw ang mag-iisang Diyos. Salamat po dahil hindi namin kailangang maging Diyos. Binibigyan nyo kami ng contentment, binibigyan nyo kami ng gladness in being creatures. Salamat po. Kayo po ay mapuri at maluwalhati maging sa kung paano namin pakitunguhan ng mga nilikha mo. Mapuri po sa iyo sa pangalan ni Jesus.